Ngayong nalalapit ang tag-init, kailangang paghandaan ang mga sakit na maaring makuha sa mainit na panahon. Kasama na riyan ang alta presyon, bulutong at sore eyes. At para sa mga magsiswimming, dapat matutunan ng ilang water rescue technique. Makibalita tayo live kay Sheila Finulyar ng GMA Dagupan. Sheila. Mark, bilang paghahanda sa panahon ng tag-init, tinututukan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Pangasinan ang pagsasagawa ng water search and rescue at first aid training sa mga empleyado ng mga beach resort maging ang mga shed owner. Tuloy-tuloy rin ang pagsasanay ng WASAR team ng PDRRMC. Nadagdagan na rin ang kanilang mga gamit sa rescue operation. Bukod sa kaalaman sa water rescue, dapat ding malaman ng publiko ang mga dapat gawing pag-iingat para makaiwas sa mga sakit tuwing tag-init. Hindi pa tuluyang pumapasok ang tag-init, wala nang patid ang pagdating ng turista sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Ayon sa Pag-asa, humihina na ang hanging amihan habang papasok ang hangin mula sa silangan. Mga sa second week o third week ng Marso natin mararanasan yung talagang umpisa na ng summer. Kasi sa ngayon talaga, andiyan pa rin nga yung itong hanging amihan. Alas 2 ng hapon kahapon, pumalo sa 33.5 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Dagupan. Nilinaw naman ang Pag-asa na wala silang nakikitang posibilidad ng dry spell o tagtuyot. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ng publiko na maghinay-hinay sa pagbabad sa initan. Naghahanda na nga ang mga health officials sa posibilidad ng pagdami ng sakit na karaniwan tuwing maalinsangan ng panahon. Kasama na rito ang alta presyon. Siguro sa 10 na outpatient, mga 7 ang dumarating. No? Tapos sa mga admissions natin, sa 10, mga 4-5 ang asthma. Posible ring dumami ang kaso ng heat stroke at heat exhaustion. Ang heat exhaustion ay ang labis na paghihingal at pagkahilo dahil sa mainit na panahon. Ang heat stroke naman ay heat exhaustion na may kasamang pamamanhid ng katawan. Uso rin sa tag-init ang mga viral infection gaya ng chickenpox o bulutong, sore eyes at mumps o beke. Nakakahawa ang mga sakit na ito kaya payo ng mga doktor umiwas sa matataong lugar. Ayon sa health office, matatanda ang madalas kapitan ng bulutong. Karaniwan naman ng beke sa mga batang edad 5 hanggang 8, habang ang sore eyes walang pinipiling edad. So ang nangyari, pag bumababa ang mga resistensya po nitong mga bata na to, nakukuha po nila yung chickenpox. Karamihan po sa nagkakaroon ng chickenpox then are adult already. Libre ang bakuna para sa beke sa mga rural health unit. May mga libreng gamutan din para sa bulutong at sore eyes. Pero mabuti pa ring umiwas sa sakit. Pinakamabisang paraan ang pagkain na masustansya, pag-ehersisyo, pag-inom ng tubig at pagtulog ng sapat. Mark, dito sa kinaroroonan ko sa Malingayon Beach, may 7 beach tower na nakatayo rito at bawat isa may mga lifeguard. At ang target nga ay ang zero drowning incident dito sa lalawigan ng Pangasinan, kaya may mga lifeguard na nakatalaga sa mga beach tower na ito para tiyakin ang kaligtasan ng mga naliligo sa dagat. Yan muna ang latest mula dito sa Lingayen. Sheila Finulyar, Nagbabalita, Pilipinas.